Mga mahal kong kapatid, mga kaibigan at kasama sa paglalakbay sa buhay sa araw na ito. Kung nararamdaman mo ngayon ang bigat ng isang problema na para bang nakatali ang iyong mga kamay at paa sa napakaraming buhol na imposibleng kalagan. Kung mayroon kang pinagdadaanan na tila walang solusyon at kinikilala mo na ito ay isang imposibleng kaso para sa iyong sarili. Kung ang pag-asa mo ay naglalayag na sa napakalayong pampang at halos hindi mo na maabot. Pakiusap, manatili ka at pakinggan ang bawat salita ko dahil ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay isang Himalayan dasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol na pinaniniwalaan kong magbibigay hindi lang ng pag-asa kundi ng konkreto at tunay na pagbabago sa iyong sitwasyon. Hindi ito basta-bastang dasal. Ito ay isang gabay. Isang paraan ng paglapit sa mahal na birhen na sinubukan na ng libu-libong tao sa buong mundo at napatunayan ang kapangyarihan nito sa pagkalag ng mga pinakamatitinding buhol sa buhay. Buhol sa pinansyal, sa kalusugan, sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa anumang aspeto ng iyong buhay na nagpapabigat sa iyo. At ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung paano ito isasagawa ng may buong puso at pananampalataya. Kung ang puso mo ay naghahanap ng kasagutan, kung ikaw ay uhaw sa himala, manatili ka. Kung naniniwala ka na may kapangyarihan ang panalangin at may mapagkakatiwalaan kang ina na handang umalalay, manatili ka. Dahil sa pagtatapos ng videong ito, hindi ka na magiging pareho. Pangako ko sa iyo. Simulan natin sa isang kwento. May isang babae, si Aling Rosa. Matagal na siyang nagsusumikap sa buhay. Halos buong buhay niya ay inialay niya sa kanyang pamilya. Pero dumating ang panahon na tila ba nagkasabay-sabay ang lahat ng problema. Ang kanyang anak ay nagkasakit ng malubha. Ang kanyang trabaho ay nagkaroon ng problema at muntik na siyang mawalan. Ang kanyang asawa ay nawalan ng gana at tila ba napagod na sa pakikibaka. Para kay Aling Rosa, ang bawat araw ay isang mabigat na buhol na kailangan niyang kalagin. Pero ang dami na ng buhol at ang hirap ng kalagan. Hindi na niya alam kung saan magsisimula. Ang kanyang kalooban ay puno ng takot at pag-aalala. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at pagod. Maraming gabi siyang umiiyak sa kanyang unan, nagtatanong sa Diyos kung bakit tila ba siya ay pinabayaan. Nagdasal siya. Pero tila ba ang kanyang mga dasal ay hindi nakakarating sa langit? Tila ba ang kanyang mga problema ay napakalaki at napakabigat para sa kanya at sa kanyang pananampalataya? Tila ba may isang malaking pader sa pagitan niya at ng kanyang mga dasal? Marahil ganyan din ang nararamdaman mo ngayon. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, kahit anong dasal mo, tila ba walang pagbabago. Yung pakiramdam na nakalubog ka na sa putik at wala kang mahawakang sanga para makaahon. Yung pakiramdam na ang mga problema mo ay nagpatong-patong na para bang isang higanteng buhol na may maraming hibla. Hibla ng kawalan ng pera. Hibla ng sakit. Hibla ng sirang relasyon. Hibla ng pagkawala ng pag-asa. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Maraming Pilipino ang dumadaan sa ganoong pagsubok araw-araw. At ang unang hakbang para makalag ang buhol na iyan ay ang pagkilala sa nararamdaman mo. Hindi mali ang maramdaman na hirap ka na. Hindi mali ang umiyak at maghanap ng tulong. Ang mahalaga ay hindi ka susuko. Ang mahalaga ay hindi mo hahayaan na kainin ka ng takot at kawalan ng pag-asa. Dahil may solusyon. May pag-asa. At nasa paghahanap mo ng solusyon ang simula ng iyong pagbabago. Alam mo ba kung bakit tinatawag itong Himalayan dasal? Hindi dahil sa matataas na bundok ng Himalaya, kundi dahil sa Himalayang pananampalataya na kailangan mong ilagay sa bawat dasal. Ang uri ng pananampalataya na gumagalaw ng bundok. Ang uri ng pananampalataya na walang imposible. Na ang pinakamalaking buhol ay kaya pa ring kalagin ng banal na grasya. Kaya ang dasal na ito ay hindi lamang isang simpleng resitasyon ng mga salita. Ito ay isang proseso. Isang paglalakbay ng puso at kaluluwa na may kasamang aksyon.
Gusto ko malaman mo na ang banal na birhen, ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang isang imahe. Siya ay ating ina. Isang ina na handang makinig at tumulong sa kanyang mga anak. Walang ina na makakakita sa kanyang anak na nahihirapan na hindi gagawa ng paraan. At ang mahal na birhen ay higit pa sa anumang ina dito sa lupa. Ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan ay walang hanggan. Pero paano nga ba natin alisin ang mga buhol na ito? Paano natin lalapitan ang ating ina sa paraan na maririnig niya tayo at tutulungan niya tayo? Ang susi ay hindi lang sa pagdasal kundi sa tamang pagdasal. Ang tamang pagdasal ay hindi paghingi lang. Ito ay pagtitiwala, pagsuko, at paggawa ng sarili mong bahagi. Tingnan mo si Aling Rosa. Nagdasal siya pero punong-puno ng takot ang kanyang puso. Ang kanyang pananampalataya ay nagdududa. Alam mo bang kahit ang ating mga dasal ay mayroong enerhiya? Kung nagdarasal tayo na puno ng takot at duda, ang ating isip at puso, ang enerhiya na inilalabas natin ay magdudulot din ng takot at duda. Kaya ang unang sikreto ng Himalayan dasal ay ang pag-aayos ng iyong puso at isip bago ka magsimula. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging tapat. Narito ang unang loob na gusto kong buksan para sa iyo. Marami sa atin ang nagdarasal. Pero bakit tila ba mas marami ang hindi nasasagot kaysa sa nasasagot? Ano ang ginagawa ng mga taong nasasagot ang dasal na hindi natin ginagawa? Iyan ang ating aalamin habang tumatakbo ang ating pag-uusap. Bago tayo dumako sa aktwal na dasal at mga hakbang nito, kailangan mo munang unawain ang pinagmulan ng debosyong ito. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol o Mary Untier of Knots ay isang debosyon na nagmula sa isang lumang painting sa Germany. Ang painting na ito ay nagpapakita sa Birheng Maria na kinakalag ang mga buhol sa isang mahabang laso habang kinakasama ng mga anghel. Ang mga buhol na ito ay sumisimbolo sa mga problema at paghihirap na ating pinagdadaanan sa buhay. Habang ang laso ay sumisimbolo sa ating buhay. Minsan ang ating buhay ay puno ng napakaraming buhol. Mga buhol na gawa ng ating mga desisyon. Ng mga desisyon ng ibang tao. Ng mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Pero ang mahal na birhen sa kanyang kababaang loob at pagmamahal ay handang tumulong na kalagin ang bawat isa sa mga buhol na yan. Iyan ang kanyang misyon. Ang alalayan tayo sa ating mga pagsubok. Kaya hindi mo kailangan mag-alala kung ang buhol mo ay napakalaki o napakakomplikado. Para sa ating ina, walang buhol na imposibleng kalagan. Pero hindi sapat na malaman lang natin ito. Kailangan nating gawin ang ating bahagi. Gaya ng sabi sa Biblia sa James 2:17 ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya ang Himalayan dasal ay hindi lang tungkol sa pagdarasal, kundi sa paggawa ng iyong bahagi. At ang iyong bahagi ay nagsisimula sa kung paano mo tinitingnan ang problema. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang kwento ni Mang Fidel. Si Mang Fidel ay isang karpintero. Napakahusay niyang gumawa ng bahay. Pero isang araw nagkasakit siya at hindi na niya magawa ang kanyang trabaho. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng kita at unti-unting nalubog sa utang. Para kay Mang Fidel ito ay isang imposibleng sitwasyon. Paano siya kikita kung hindi niya magamit ang kanyang mga kamay? Paano siya magpapakain sa kanyang pamilya? Napuno siya ng galit at pagkabigo. Lagi siyang nagrereklamo. Bakit siya? Bakit sa dinami-dami ng tao siya pa? Ang kanyang puso ay puno ng kapaitan. Isang araw habang nasa simbahan siya, nakita niya ang imahe ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula siyang magdasal. Pero ang kanyang mga dasal ay puno pa rin ng reklamo. Ngunit isang matandang babae na nakaupo sa tabi niya ang lumapit sa kanya. Sinabi niya kay Mang Fidel na hindi sapat ang magdasal lang. Kailangan mong magdasal ng may pusong bukas at may pagtitiwala. Kailangan mong isuko ang problema. Hindi mo pwedeng i-dictate sa Diyos o sa mahal na birhen kung paano niya sasagutin ang iyong problema.
Kailangan mong magtiwala sa kanyang plano. Ito ay isang pattern interrupt para kay Mang Fidel. Ito ay isang revelation. Dahil dito naunawaan ni Mang Fidel ang isang bagay. Ang kanyang buhol ay hindi lang sa kanyang sakit. Ang kanyang buhol ay nasa kanyang pag-isip. Nasa kanyang pagtanggi na may iba pang paraan. Nasa kanyang kawalan ng pagtitiwala. Kaya binago niya ang kanyang paraan ng pagdasal. Sa halip na magreklamo, nagsimula siyang magpasalamat sa mga bagay na mayroon pa siya. Sa kanyang asawa. Sa kanyang mga anak. Sa pagmamahal na nakukuha niya. Sa liwanag ng araw. Sa simula mahirap. Pero unti-unti naging mas madali. At dito na tayo dumadating sa ikalawang sikreto ng Himalayan dasal. Ito ay ang pagsuko at pagtitiwala. Marami sa atin ang nagdarasal pero ayaw sumuko. Gusto natin ang sagot sa ating paraan. Gusto natin ang kasagutan na ating iniisip. Pero ang banal na Birhen at ang Diyos ay may malaking plano para sa atin. At minsan ang plano na iyon ay hindi tugma sa ating inaasahan. Ang pagsuko ay hindi pagtalikod sa problema. Ito ay pagtatalaga ng problema sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay pagsasabi na hindi ko na kaya ito. Kailangan ko ang iyong tulong. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. At ang pagtitiwala ay ang pananalig na kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon ay darating ito. Sa tamang panahon at sa tamang paraan. Kaya paano natin ginagawang mas malalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala? Paano natin binibigyan ng enerhiya ang ating mga dasal para ito ay maging epektibo? Dito pumapasok ang 5 hakbang ng Himalayan dasal. Hakbang 1, pagkilala, pagtanggap. Bago ka magsimulang magdasal, umupo ka sa isang tahimik na lugar. Isara ang iyong mga mata. At kilalanin ang buhol mo. Ano ba ang problema mo? Ano ba ang imposibleng kaso na kinakaharap mo? Pangalanan mo ito. Isipin mo ito. Tanggapin mo na ito ay naroroon. Huwag mong itago. Huwag mong iwasan. Dahil paano mo kakalagan ng isang buhol kung ayaw mong tingnan ito? Sa halip na katakutan ito, tingnan mo ito bilang isang hamon. Isang pagkakataon para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos at ng ating Ina. Habang kinikilala mo ito, isuko mo ang lahat ng takot at pag-aalala. Isipin mo na inilalagay mo ang buhol na iyan sa palad ng mahal na Birhen. Siya na mismo ang bahala. Ito ay pagtatalaga. Ito ay pagtanggap. At dito nagsisimula ang pagkalag ng buhol. Hindi pa niya kinakalad. Pero iniaalay mo na sa kanya. Ito ay isang mikrorekompensa para sa iyong isip. Sa pag-aali mo ng iyong problema, may bahagi na ng bigat ang nababawasan. Hakbang 2, malalim pagninilay, pagpapasalamat. Pagkatapos mong kilalanin ang buhol, magnilay ka. Ano ang mga aral na nakukuha mo mula sa buhol na ito? Mahirap maniwala pero minsan ang pinakamatitinding buhol sa ating buhay ang siyang nagdadala ng pinakamalalim na aral at pinakamalaking pagbabago. Gaya ng sabi sa Roma 8:28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng iyong buhol may plano ang Diyos para sa iyong ikabubuti. At pagkatapos noon magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa mga bagay na mayroon ka pa. Kahit gaano kaliit. Magpasalamat ka sa buhay. Sa pamilya. Sa mga kaibigan. Sa liwanag ng araw. Sa bawat hininga. Ang pagpapasalamat ay nagpapalit ng enerhiya sa iyong puso. Mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Mula sa takot tungo sa pag-asa. Ito ay isang serotonin activator. Kapag tayo ay nagpapasalamat, pinupuno natin ang ating puso ng kapayapaan at kaligayahan. At ang kapayapaan at kaligayahan ang siyang nagbubukas ng pinto para sa mga himala. Subukan mong gawin ito. Ilang segundo lang.
Magpasalamat ka sa tatlong bagay ngayon. Hindi mo ba nararamdaman ang pagbabago sa iyong puso? Hakbang 3, Dani Litanya ng Pagkalad. Ngayon handa ka ng magdasal. At ang dasal na ito ay hindi basta-bastang dasal. Ito ay isang litanya. Isang serye ng mga panalangin na sinasambit ng may buong puso. Ito ay magsisimula sa pagtawag sa Mahal na Birhen. O Mahal na Birhen, tagapagkalad ng mga buhol, aming ina na puno ng pagmamahal. Ikaw na tinanggap ang lahat ng aming mga kahinaan at mga problema. Ikaw na nakakaunawa sa bigat ng aming mga pasanin. Ikaw na laging handang tumulong. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan ngayon. Hawak-hawak ko ang buhol ng. Maaaring ito ay buhol ng kawalan ng trabaho. Buhol ng malalang sakit. Buhol ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Buhol ng pagkalugi sa negosyo. Buhol ng kawalan ng pag-asa. Pangalanan mo ito. Aming ina, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhol na ito. Alam kong napakabigat nito para sa akin. Alam kong imposibleng kalagan ito sa aking sariling lakas. Ngunit naniniwala ako na sa iyong pagmamahal at kapangyarihan walang buhol na imposibleng kalagan. O Birheng tagapagkalag ng mga buhol, kalagan mo ang buhol na ito sa aking buhay. Kalagan mo ang bawat hibla ng pagdududa. Kalagan mo ang bawat hibla ng takot. Kalagan mo ang bawat hibla ng kawalan ng pag-asa. O Birheng tagapagkalag ng mga buhol, gabayan mo ako sa aking mga hakbang. Buksan mo ang aking isip at puso sa mga solusyon na mula sa Diyos. Tulungan mo akong maging bukas sa kanyang kalooban. O Birheng tagapagkalag ng mga buhol, bigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng unos. Bigyan mo ako ng lakas para harapin ang aking mga hamon. Bigyan mo ako ng pananampalataya na gumagalaw ng bundok. Ulitin mo ito. Hindi lang basta ulitin. Damhin mo. Ang bawat salita ay isang hibla na kinakalagan. Isipin mo na bawat ulit mo ng kalagan mo ang buhol na ito, ay parang naglalabas ng liwanag mula sa iyong puso patungo sa buhol na yan. Ito ay isang pagtawag sa kapangyarihan ng Mahal na Birhen. Ito ang bahagi kung saan nagsisimulang gumana ang iyong pananampalataya. At dito papasok ang ikatlong loop. Maraming tao ang gustong makakita ng himala. Pero hindi nila naiintindihan na ang himala ay nagsisimula sa loob nila. Paano nga ba ito nangyayari? Aalamin natin sa mga susunod na hakbang. Si Rimeo Estratehiko, mga kaibigan ko, pakisabi naman sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay nakakatulong sa puso mo. Nakakataba ng puso at nakakatulong sa akin para mas maintindihan ang ating pamilya dito at makalikha pa ng mas maraming nilalaman na magbibigay ng pagbabago sa buhay. Hakbang 4, Denhi akto ng pagtitiwala, i-aksyon. Pagkatapos ng litanya, hindi pa tapos ang dasal. Ang Himalayan dasal ay nangangailangan ng akto ng pagtitiwala at aksyon. Ano ba ang aksyon na maaari mong gawin na may kaugnayan sa iyong problema? Hindi mo kailangan gumawa ng malalaking bagay. Magsimula ka sa maliit. Kung ang buhol mo ay sa pinansyal, ano ang isang maliit na aksyon na magagawa mo para matulungan ang sitwasyon? Maaaring magbasa ng libro tungkol sa pamamahala ng pera. Maaaring maghanap ng part-time job. Maaaring magbenta ng mga lumang gamit sa bahay. Maaaring makipag-usap sa isang eksperto sa pinansyal. Ang Mahal na Birhen ay gagamit ng mga paraan at tao para sagutin ang iyong dasal. Ang iyong aksyon ay nagpapakita ng iyong pagtitiwala. Ito ay nagsasabi sa Diyos at sa Mahal na Birhen na handa kang tanggapin ang himala. Na handa kang makipagtulungan. Kung ang buhol mo ay sa relasyon, ano ang isang maliit na aksyon? Maaaring magpadala ng mensahe ng pagmamahal sa isang taong kinagalitan mo. Maaaring humingi ng tawad. Maaaring makinig sa kanyang panig. Maaaring magbigay ng ngiti. Maliit na aksyon. Malaking epekto. Kung ang buhol mo ay sa kalusugan, ano ang isang maliit na aksyon?
Maaaring maglakad-lakad ng 5 minuto sa labas. Maaaring uminom ng mas maraming tubig. Maaaring magbasa tungkol sa iyong karamdaman at sa mga posibleng lunas. Maaaring magpatingin sa doktor na matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang mahal na birhen ay hindi magic lamp. Hindi niya gagawin ang lahat para sa iyo nang walang aksyon mula sa iyo. Siya ay ina. At ang ina ay nagtuturo. Naglalabas ng potensyal. At ang potensyal na yon ay nasa iyo. Sa loob mo. Ang iyong aksyon ay nagpapalabas ng oxytocin sa iyong utak. Ang hormone ng bonding at koneksyon. Ikaw ay nakikipagkoneksyon sa divine sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Ang kwento ni Aling Nena. Matagal siyang nag-alala tungkol sa kanyang anak na nasa ibang bansa at hindi na nagpaparamdam. Ang kanyang puso ay puno ng buhol ng pangungulila at takot. Nagdasal siya ng Himalayan dasal. At ang maliit na aksyon niya ay ang maghanap ng lumang photo album. Habang tinitignan niya ang mga larawan ng kanyang anak, lumitaw sa kanyang isip ang isang ideya. Hanapin ang dating kaibigan ng kanyang anak na kasama niya sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng kaibigan na yon nagkaroon siya ng koneksyon. Hindi agad-agad na solusyonan ang problema. Pero nabuksan ang pinto. Nagsimulang makipag-ugnayan ang kanyang anak. Ang buhol ng pangungulila ay unti-unting kumalad. Hindi ito instant. Pero ang dasal na may kasamang aksyon ay lumilikha ng momentum. Hakbang 5, pagtataya, patuloy pananampalataya. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito, ipagpatuloy mo ang pagdarasal ng Himalayan dasal. Hindi ito dasal na isang beses lang ginagawa. Ito ay isang debosyon. Isang lifestyle. Araw-araw magnilay ka. Araw-araw magpasalamat ka. Araw-araw sabihin mo ang litanya. Araw-araw gumawa ka ng maliit na aksyon. Dahil ang buhay ay hindi perpekto. Laging may buhol na darating. Pero ang mahalaga ay mayroon kang paraan para kalagan ang mga ito. At habang ginagawa mo ito, magtiwala ka sa divine timing. Kung minsan ang sagot ay hindi agad dumarating. Kung minsan ang sagot ay hindi tulad ng ating inaasahan. Kung minsan ang sagot ay mas malaki pa sa ating inaasahan. Hindi ka dapat sumuko. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos at ang mahal na birhen ay hindi ka pababayaan. Ito ang cortisol modulator. Ang reassurance na ikaw ay may kakayahang lampasan ang anumang hamon. At ang pag-asa na ang iyong dasal ay pinakikinggan ay nagbibigay ng kaluwagan. Tandaan mo na ang iyong potensyal ay napakalaki. Mas malaki pa sa anumang buhol na kinakaharap mo. Kung ikaw ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos, kung gayon ikaw ay mayroong kakayahan na lumikha. Na magbago. Na lumago. Na lampasan ang mga hamon. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay naroon para tulungan kang ilabas ang potensyal na yan. Hindi para gawin ang lahat para sa'yo. Kundi para alalayan ka. Para gabayan ka. Para bigyan ka ng lakas. Ang isa sa mga pinakamatitinding buhol sa buhay ng isang tao ay ang buhol ng kawalan ng pag-asa. Yung pakiramdam na wala ng pagbabago. Yung pakiramdam na hindi ka nakarapat-dapat sa anumang kabutihan. Iyan ang pinakamapanganib na buhol. Dahil kapag nakatali ka sa kawalan ng pag-asa, hindi mo na makikita ang mga solusyon, kahit na nasa harapan mo na. Hindi mo na maririnig ang mga gabay na mula sa itaas. Kaya ang Himalayan dasal ay hindi lang pagkalag ng panlabas na buhol. Ito ay pagkalag ng buhol sa iyong puso at iyong isip. Ito ay pagpapanumbalik ng iyong pag-asa. Ng iyong tiwala sa Diyos. At ng iyong tiwala sa iyong sarili. Balikan natin si Aling Rosa. Matapos ang kanyang matinding pagsubok at ang pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa pananampalataya, nagsimula siyang magdasal ng Himalayan dasal. Sa simula mahirap. Dahil punong-puno pa rin siya ng takot. Pero hindi siya sumuko. Pinilit niyang magpasalamat.
Pinilit niyang gumawa ng maliliit na aksyon. Nakipag-usap siya sa kanyang asawa. Humingi siya ng tawad sa kanyang anak, kahit hindi siya ang may kasalanan, para lang maibalik ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Naghanap siya ng mga murang alternatibong gamot para sa kanyang anak. At alam mo kung ano ang nangyari. Hindi ito isang instant na himala. Hindi agad-agad nawala ang lahat ng problema. Pero unti-unti. Parang tinatanggal Venyelid sa pot. Nagsimulang gumaling ang kanyang anak. Hindi agad-agad. Pero unti-unti. Nagsimulang bumalik ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Hindi agad-agad. Pero unti-unti. Nakahanap siya ng bagong trabaho. Hindi agad-agad. Pero unti-unti. Ang mahal na birhen ay hindi nangangako ng madaling buhay. Siya ay nangangako ng kanyang tulong, ng kanyang gabay, ng kanyang pagmamahal. At sa kanyang pagmamahal, ang mga buhol ay kumakalat. Ang imposible ay nagiging posible. Dahil walang imposible sa Diyos. At wala ring imposible para sa mahal na birhen na siyang ating ina. Kaya ngayong naintindihan mo na ang lalim at kapangyarihan ng Himalayan dasal, gusto kong gumawa ka ng isang pangako sa iyong sarili. Pangako na hindi ka susuko. Pangako na ipagpapatuloy mo ang paglaban. Pangako na ipagkakatiwala mo ang lahat sa ating ina. Dahil ikaw ay may layunin. Ikaw ay nilikha para sa isang bagay na espesyal. Hindi ka dito para lang maghirap. Ikaw ay narito para lumago. Para magbigay ng liwanag. Para maging inspirasyon. Ang bawat buhol na kinakalag mo ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para rin sa mga taong nasa paligid mo. Ito ay nagpapakita sa kanila na posible ang pagbabago. Na may pag-asa. Na mayroong Diyos na nagmamahal at isang ina na nag-aalaga. Kaya huwag kang matakot na harapin ang iyong mga buhol. Tingnan mo ito bilang mga pagkakataon. Mga pagkakataon para makita mo ang kapangyarihan ng iyong pananampalataya. Huwag kang mag-alala kung ano ang iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang iyong relasyon sa Diyos at sa mahal na birhen. Ang iyong paglalakbay ay personal. Ang iyong laban ay personal. At ang iyong tagumpay ay magiging personal din. Napakasarap sa pakiramdam kapag nakalagan na ang isang matinding buhol, hindi ba? Yung pakiramdam ng kalayaan. Yung pakiramdam na parang may tinanggal na mabigat na pasanin sa iyong balikat. Iyan ang mangyayari sa iyo kapag isinabuhay mo ang Himalayan dasal. Ang bawat buhol ay unti-unting kumakalat. Ang iyong buhay ay unti-unting nagiging mas maayos. Ang iyong puso ay unti-unting napupuno ng kapayapaan at kagalakan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging tapat. Iyan ang susi. Ang pagiging tapat sa iyong sarili. Tapat sa iyong pananampalataya. At tapat sa iyong pagnanais na makita ang pagbabago sa iyong buhay. Marahil nagtataka ka pa rin kung ano ang pinakamalaking sikreto sa mga nasasagot na dasal na binuksan ko kanina. Ito ay ang puso. Ang puso na puno ng pananampalataya. Ang puso na puno ng pasasalamat. At ang puso na handang gumawa ng sariling bahagi. Hindi ito madali. Pero hindi rin ito impossible. Ikaw ang magiging susunod na patunay. Ikaw ang magiging susunod na kwento ng tagumpay. Ngayon sa pagtatapos ng ating pag-uusap, gusto kong ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. At damhin ang pagmamahal ng ating ina. Damhin ang kanyang presensya. Damhin ang kanyang pag-aalaga. Walang buhol na napakalaki para sa kanya. Walang problema na imposible sa kanyang kapangyarihan. Kaya lumapit ka sa kanya ng may buong pagtitiwala. Ngayon ay magdasal tayo ng isang espesyal na panalangin sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol. Ilagay mo ang lahat ng iyong pag-asa. Ang lahat ng iyong mga buhol. Ang lahat ng iyong mga pasanin sa dasal na ito. Hayaan mong ang mga salitang ito ang maging boses ng iyong puso.
Panginoong Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayong araw na ito na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa kaloob ng iyong mahal na ina na si Birheng Maria. Nagpapasalamat kami sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa amin na iyong mga anak. O banal na Birhen Maria, mahal na tagapagkalag ng mga buhol, aming ina na puno ng pagmamahal. Ikaw na nakakakita sa bawat buhol sa aming buhay. Ikaw na nakakaunawa sa aming mga paghihirap at pagsubok. Ikaw na may kapangyarihan na kalagan ang pinakamatitinding buhol. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga problema. Ang aming mga imposibleng kaso. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buhol ng. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buhol ng. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buhol ng. O Birheng tagapagkalag ng mga buhol, kalagan mo ang mga buhol na ito. Kalagan mo ang lahat ng mga pagdududa sa aming isip. Kalagan mo ang lahat ng takot sa aming puso. Kalagan mo ang lahat ng kawalan ng pag-asa na gumagapos sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. Bigyan mo kami ng pag-asa na makita ang iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng aming mga pagsubok. Gabayan mo kami, o Ina, sa aming mga hakbang. Tulungan mo kaming maging bukas sa iyong kalooban at sa mga solusyon na iyong inihanda para sa amin. Naway ang aming pananampalataya ay maging matibay at ang aming puso ay puno ng pasasalamat. Pinupuri ka namin, mahal na Birhen. Mahal namin kayo. Salamat sa iyong pag-aalaga. Salamat sa iyong paggabay. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid ko, tandaan niyo ang mensaheng ito. Ikaw ay hindi nag-iisa. Mayroon kang ina na nagmamahal sa iyo. At mayroon kang kakayahan na lampasan ang anumang buhol. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi pa lumalabas. Mayroong pag-asa. Mayroong pagbabago. Maniwala ka. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo at nagbigay ng pag-asa, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na magbibigay ng pagbabago sa iyong buhay. At higit sa lahat, ibahagi mo ang videong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na alam mong nangangailangan din ng pag-asa at gabay. Tulungan natin silang makalaya rin sa kanilang mga buhol. Sa tingin ko ang susunod na video na ito ay makakatulong din sa iyo, lalo na kung nais mong palakasin pa ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa gitna ng matinding pagsubok. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.